Ginawaran ng departure honors ang 11 sa 15 sundalong namatay sa bakbakan ng militar at Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Ayon sa militar, mas tahimik na ngayon sa lugar pero naka-alerto pa rin sila. Ang mga mamamahayag na nakatutok sa military operation inilipat muna sa mas malaking kampo bilang pag-iingat. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Matapos ang bakbakan ng Abu Sayyaf Group at militar sa Patikul, Sulu, mas tahimik na sa probinsya. Pero hindi ibig sabihin nito na kampante na ang mga sundalo. Patuloy pa rin daw ang kanilang operasyon laban sa mga bandido. Gaya kagabi, paminsan-minsang nagpapaputok ng kanyon ng mga sundalo sa mga pinaniniwalaang kuta ng bandidong grupo. Nagpalipad din ang Air Force ng reconnaissance team para hanapin ang mga pinagtataguan ng Abu Sayyaf. Sinili pati mga baybayin sa pagbabaka sakaling may matsyempohang bandido na tumatakas palabas ng Sulu. Kaya lang nagkaroon ng masasabi natin ng LAL is it's more of the operational environment na dahil sa pagpupursige natin na mahabol itong mga Abu Sayyaf ay talagang nagtatago sila. Kung hindi man lumilit yung mga grupo nila para mahirapan nating habulin. Dahil din sa mga ulat na posibleng umatake ulit ang Abu Sayyaf, pinag-impake at pinalipat ang mga miyembro ng media sa Camp Teodolfo Bautista na mas malaki sa headquarters ng 35th Infantry Battalion kung saan sila dati nananatili. Sa mga kampo talaga ng militar, nananatili ang mga journalist bilang pag-iingat dahil sa mga insidente ng pagdukot sa mga mamahayag sa Sulu. Ayon sa Joint Task Force Sulu, naniguro sila kaya inilipat nila ng kampo ang media. Magawa sila ng diversionary tactics na kunyari lulusob sa isang lugar para i-divert yung atensyon ng ating tropa. Pero ang ating military ay gumagawa ng mga aksyon para hindi mangyari yan sapagkat itong mga diversionary tactics na ito ay hindi dapat masyadong pinakikinggan. Nakakuha rin daw ang militar ng impormasyon na lumikas ang ilang sibilyang nakatira sa paligid ng kampo. Sa mga lugar daw kasi gaya ng Sulu, isa sa mga posibleng dahilan ng paglikas ng mga sibilyan ang posibleng bakbakan sa lugar. Kahapon din dumating sa lugar ang karagdagang puwersa ng Army. Sa pagpasok ng karagdagang batalyon, nasa 7,500 na ang puwersa ng militar sa probinsya at inaasahang madadagdagan pa ito. Mula nang magsimula noong nakaraang Biyernes ang pinaigting na operasyon ng militar laban sa mga bandido, umabot na sa 15 sundalo ang napatay. Kahapon, dumalaw si Pangulong Duterte sa burol ng mga sundalo sa Western Mindanao Headquarters sa Zamboanga City. Kanina naman, 11 sa mga nasawing sundalo ang binigyan ng departure honors bago ibinyahe ang mga labi pa uwi sa kani-kanilang hometown. Sa ngayon, mas mahigpit na ang seguridad sa lungsod. We're still on the red alert status at Zamboanga City Police. We don't allow leave of this time dahil po nga sa red alert status natin and doon sa mga naka-leave kung pwedeng i-recall natin. Tiniyak naman ng Philippine National Police na walang dapat ipangamba ang mga taga Metro Manila. Giit ng pulisya, handa ang mga otoridad sa anumang banta. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.